beloved Boss Mike Cervera. Yo! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. So, eto na nga. Kung bago po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin. Eto na nga mga kababayan. Oo, etong mga hindi pa rin maka-move on sa PhilHealth. Kahit pa sabihin na ni Presidente na huwag kayong mag-alala, kay may budget, kay may subsidy, kay walang subsidy, kesyo mga pangit kayo. Meron at meron pa rin. Oo, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Bagkus, madadagdagan. Layo na nga ng tinakbo ng benepisyo ng mga membro ng PhilHealth mula nung maupo si Pangulo. Itong mga bitter, mga kababayan, ganun talaga. Itong mga anti-Marcos tulad ni sino to? Shelo Magno. Etong papansin sa social media na tumatakbo rin pala. Kaya kailangan mag-ingay kasi kailangan makilala. Nako mga kababayan, ngayon binabatikos ng netizen. No, ayan mga kababayan, sa mga hindi pa rin maka-move on sa PhilHealth, pahiya kayo, no? Pero mga kababayan, bakit di pa rin sila mag-move on? Pahiya na nga kayo. Pahiya. Putik na yan. Pahiya na, hindi pa rin maka-move on ng mga ina. Bago natin umpisahan, mag-like muna. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. So, eto na mga kababayan, puntahan na natin kung paano batikusin ng netizen itong mga inang-ina. Ay, pasok! Mga kababayan, kita nyo yung mapagmumukha niyan? Anti-Marcos yan. Oo, sa mga gustong iboto yan, bahala kayo sa buhay nyo. Basta, nagpapapansin lang ito para makakuha ng atensyon at boto galing sa inyo. So, eto na. Pasok! Sinasabi niya okay lang daw, zero ang budget, zero ang subsidy. Hindi niya magets kaya pag Anong hindi niya magets? Ikaw ang hindi makagets. Hindi mo magets na wala nga, sabi na ni Presidente, garantisado at ginarantihan niya. Ano tawag doon? Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang naggarantiya. Naggaranti na walang mababago sa serbisyo ng PhilHealth bagkos madadagdagan, pagagandahin. Nako! Kita nyo? Pagagandahin. Eto ngayon, mga kababayan, ang netizen. Kuya, ano masasabi mo dyan? Ulitin natin panoorin nyo. Kung paano to batikusin ni Kuyang. sinasabi niya okay lang daw, zero ang budget, zero ang subsidy. Hindi niya magets kaya pag Walang hiyato. Hindi pa pala nakamove on sa PhilHealth. Ayun na. Sige Kuyang, tuloy. Hindi pa ba sapat sa iyo ang salta ng isang presidente? Walang madadagdag sa inyong babayaran. Bagkus, dadami pa ang benefits na makukuha sa PhilHealth at lalawak pa ang kanilang serbisyo. Correct. Hindi pa ba sapat ang salta ng isang presidente? Ngayon, ikaw, sinasabihan mong mga pangulo dahil ang gusto ninyo ay bawasan yung premium na binabayad ninyo or totally tanggalin na. Walang hiya ka? Inutil ba kayo? Oo! Mga walang hiya yan. Nagpapapansin lang yan parang si Shelo Magno. Bakit? Sa mga hindi nakakaalam, si Shelo Magno, kakamping, nag-apply kay Pangulo. Tapos nung tinanggap, nandoon sa kanyang, sa kanyang bakuran, biglang nagiging kritiko. Pwede ba yun? Empleyado ko, gagawin mong, nako, malabo yun. Magiging kritiko kita, tatanggalin kita. Tama kuya, sige tuloy mo. Alam nyo, kahit nung panahon ni Kristo,
May mga tax na buwis ng binabayaran ng mga tao. Correct. Ultimo nga sa simbahan, meron tinatawag na ikapo eh. Tama. Tapos, yung Pilipino, nasa tiyan pa lang, inaalagaan na ng gobyerno. Tama. Ngayong nagtatrabaho na kayo, nabigyan lang kayo ng konting obligasyon, nakakaltasan lang kayo ng magkano, pakikinabangan nyo naman yung mga nakakaltas na yan, ngayon ay gumangawa pa rin kayo. Tama. Wala kayong kasiyahan sa buhay. Tama. Kaya magulo ang Pilipinas dahil sa mga taong kamukha nitong hayop na to eh. Wala kayong kasiyahan, gusto nyo, kumakabig lang kayo. Ayaw ninyong magtulak. Totoo yan. Walang iya itong hayop na to. Oo. Sabihan mo pang mga pangulo. Bobo yan eh. Bobo yan. Oo. Ginagamit nila yung mga ibang mga dimension para siraan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong. Kahit pa sabihin na may garantiya, naku mga kababayan, nagwawala pa rin sila. Pero sige, puntahan uli natin to, mga kababayan. Pasok. Sinasabi niya okay lang daw, zero ang budget, zero ang subsidy. Tandaan nyo to ha. Ito naman eh. Ano problema mo doon? Okay lang, bakit? Ang Pangulo na nga mananagot. Ano pang gusto mo? Meron ba nagrereklamo ngayon? Kayo lang naman na magugulo. Kaya nga hindi tayo umuunlad dahil may magaganitong tao. Tandaan nyo mga kababayan, kaya hindi umuunlad ang Pilipinas kasi may mga ganitong klase ng tao dito sa bansang ito. Walang ginawa ito mga kababayan, magdadaldal, akala mo para sa bayan. Dati wala namang pakialam, biglang susulpot. Mahal kong bayan! Ganon. Tapos, pagka nandoon na, meron ng mga posisyon, ang mangyayari mga kababayan, tatahimik na yan. Bakit? Kasi, naghihintay na rin ng pondo yan. Ganon. Tuloy. Hindi niya magets kaya pag Walang hiya to. Hindi pa pala nakamove on sa PhilHealth. Hindi pa sila nakaka-move on, boss. Oo. Kahit si Shelo Magno, hindi pa rin nakaka-move on. At saka yung mga tanga. Oo. Tuloy. Tuloy. PhilHealth. Hindi pa ba sapat sa'yo ang salta ng isang presidente? Hindi sapat sa kanila yan kasi lahat na lang nasasabihin ng Pangulo para sa kanila, kasinungalingan. Kahit na maraming resulta yan. Lahat na sinabi ng Pangulo, ginagawa niyan. Diba? Ito mga ito, hindi ko ba alam kung bakit sila ganyan. Desperadong maging kritiko niyan. Walang madadagdag sa inyong babayaran. Oo nga, wala naman madadagdag. Kami nga nagbabayad, di kami nagre-reklamo. Di nga na namin nagagamit yan eh, pero okay lang. Bakit? Dahil obligasyon natin yan sa ating gobyerno. Kung ayaw nyo pala na magbayad, abay lumayas kayo sa bansang ito. Ganun lang, mga kababayan, di ba? Simple. Ayaw nyo magbayad ng buwis. Putik naman. Kayo naman ang nauuna sa mga benepisyo. Palastig na buhay ito. Saan ka nakakita? Kritiko, pumipila. Yung ibang tao sila gusto mauna. Pasok ko yan. Bagkus, dadami pa ang benefits na makukuha sa PhilHealth at lalawak pa ang kanilang serbisyo. Tama! Lumobo na nga yung benefits na nakukuha natin dyan eh. Opo lumobo na. Meron ng 178%, meron ng 35%, meron ng 1,100%. Ano pang gusto nyo? Alam nyo, ganito lang naman yan. Oo. Kahit anong gawin ng tao na leader, kung may mga taong tulad nila, hindi talaga matatahimik ang bansang ito. Hanggat may ugaling mga ganyan nila Digong, yung ganyan mga kritiko na sobrang papansin, nako mga kababayan, walang pag-unlad tong bansang ito. Tuloy. Hindi pa ba sapat ang salta ng isang presidente? Hindi sapat nga, boss, sa kanila, wala yun. Ngayon, ikaw, sinasabihan mong mga pangulo dahil ang gusto ninyo... Kita mo, sasabihan mo, mga pangulo, aba! Ikaw na matalino! Putik na yan, mga kababayan! Nakita nyo naman! May patatu-tatu pa rito! Tapos kapag ka nakikita nyo, ginagawa niya habang naka-live, minumura yung mga sumasalungat sa kanya. Parang si Digong lang. Di ba? Yan ang naging epekto ni Digong sa sambayan ng Pilipino na mga mangmang. Ginagaya akala yun ang tama.
na nakagawian ni Digong. Kasi sumikat si Digong sa pagmumura, kaya ginagaya nila. Akala nila, aba, pwede pala yun gayahin ko Pero mga kababayan, hindi ganyan ang kaugaliang Pilipino na dapat pinamamayani nating lahat dito sa bansang ito. Pero sila, hindi. Mula nung naupo si Digunyo, naging idol ng mga tulad nun. Oh, tuloy. Nyo ay bawasan yung premium na binabayad ninyo or totally tanggalin na. Yon ang gusto nila, wala na. Ayaw na nilang magbayad, ayaw na nila ng obligasyon. Pero sa benepisyo, reklamo ng reklamo. Anong klaseng mga Pilipino ba kayo? Kayo mga kritiko, anong klaseng mga Pilipino kayo? Hindi nyo kayang irespeto ang Pangulo. Ang Pangulo inalal ng mayoryang Pilipino. Tandaan nyo na kailangan nyong irespeto sa ayaw at gusto nyo. Pero naghihimagsik kayo. Hindi namin alam kung anong pinaglalaban nyo. Hintayin nyo ang panahon ninyo at doon, makikita nyo kami, susuporta kami sa inyo. Pero ngayon, hindi mangyayari yan. Hanggat hindi kayo pinipili ng mayorya ng bayan, nako, malabo yan. Walang hiya ka? Walang ya talaga yan. Oo, napakawalang ya. Inutil ba kayo? Alam nyo, kahit nung panahon ni Kristo, may mga tax na buwis ng binabayaran ng mga tao. Totoo yan mga kababayan. May tax. May ikapo. Di ba? May abuloy. At kung ano-ano pa. Nung panahon ni Kristo, sinabi niya. Di ba? Ultimo nga sa simbahan, meron tinatawag ng ikapo Tapos, yung Pilipino, nasa tiyan pa lang, inaalagaan na ng gobyerno. Correct. Ngayong nagtatrabaho na kayo, nabigyan lang kayo ng konting obligasyon, nakakaltasan lang kayo ng magkano, pakikinabangan nyo naman yung mga nakakaltas na yan. Ngayon ay gumangawa pa rin kayo. Wala talaga yung mga yan. Hindi na mauubos yung mga ganyan tao. Ewan ko ba? Sana nabuhay na lang ako nung unang panahon para naisumpa ko tong mga ito. Na sana yung mga lahing ganyan, nabaog lahat ito. Susumpain ko talaga sana yung mga ugaling ganito para hindi mahirapan sa susunod na henerasyon. Ang mga lahing makapili na yan, mabaog sana. Yan yung isusumpa ko sa kanila. Kaso huli tayo Oo, hindi tayo pinanganak nun. Wala kayong kasiyahan sa buhay. Correct. Kaya magulo ang Pilipinas dahil sa mga taong kamukha nitong hayop na to Oo, kaya magulo. Ganyan yung mga itsurang niya, yung mga pag-uugali niya, kaya magulo tayo. Mga kababayan, nililin lang nila yung ibang mga mamamayang Pilipino. Ganyan sila mga kababayan. Totoo si Kuya. Oo, agree. Wala kayong kasiyahan. Gusto nyo, kumakabig lang kayo. Ayaw ninyong magtulak. Correct. Walang iya itong hayop na to. Sasabihan mo pang mga pangulo. Oo, di ba? Magagalit ang taong bayan. Kasi mga kababayan, marami pa rin naman. Marami pa rin mga Pilipino. Nandoon pa rin ang paggalang. Pero itong mga ito, wala na, mga kababayan. Wala nang mga galang yan. Ngayon pa lang, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, pag binoto nyo yung mga yan, nako! Isa pa yan na magpapabagsak ng gobyernong ito. Isa pa. Eto pa si Kuya. Kuya, banata mo. Kasama yata nila to. Pasok. Tangina. Brother mo daw. Anong pangalan nun? Ellie? Parang yung partner ko si Ellie. Banata mo. Banata mo ba o ano? Kasama yata ni Ellie to Brother Eric, tangina. Sayang yung patakbo natin sa EDSA. Oo nga. Sinamahan pa natin itong si Shelo Magno. Ano ba yan? Ay nako, mababaliwala lang yata itong mga propaganda natin at agenda. Kaya pala propaganda lang pala nila. Agenda lang pala nila. Hakot pala ni Shelo Magno tong mga to. Mukhang meron akong naamoy rito. Shelo, ano na? Mukhang hirap na. Hindi na ba makaupo sa gobyerno? Tandaan mo.
'Di ba? Ulitin ko lang, tinanggal ka sa palasyo. Tuloy. Sa tingin mo ba mananalo ka ba sa eleksyon? Malabo na. Eh kung ikaw mismong kasama, hindi mo na iboboto. Ano pa mananalo yan? 'Di ba? Ginagawa kayong mangmang ng mga yan, Shelo Magno, at yung tinatawag na itong Eleng Bobo. O, tuloy. Ginagawa natin to. Hmm. Alam mo ba, Brother Eli, ang sabi ng presidente? Hmm. Ano? Ginagarantiyan na ng ating presidente, no? Nang Oh. mawalang mawawala at magbabago daw sa serbisyo ng PhilHealth. Ako. May subsidy man o wala, Hmm. patuloy ang serbisyo. Nako. At alam mo ba ang masakit dito, Brother Eli? Ano? Ha? At Madam Magno? Ano? Ang sabi ng ating presidente, mas pagagandahin, palalawigin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Aray ko! Ang sakit nun, mga kababayan. Napahiya itong mga ito. Itong Shelo Magno. Pahiya ka rito kay Presidente, no? Mas matalino to. Sinabi ko sa inyo, hindi basta-basta utak nito. Ang kukulit nyo kasi. Wag na, iba na lang. Oh, tuloy. Wag si Presidente. Tandaan nyo. Iba utak niyan. Mm. Ang sakit naman nito. Mm. Paano na yung mga propaganda natin? Ah, wala na. Wala na yung propaganda nyo. Finish na agad. Hindi man lang naka-take off. Unang-unang bagsak nyo pa lang. Bagsak na. Hmm. Paano na to, Madam Magno? Hmm. Ano ba susunod ng mga dilawan dito? Hmm. Ikaw, Eli, ano susunod na hakbang mo? Ah, wala na. O, ipipilit pa rin niya yung sarili niya. Hirap na hirap. Baka hindi manalo eh. Ah. Baka mamaya yung ambisyon natin maging future buhaya mawala na. Yung pala yung mga kababayan, meron silang ambisyon maging future buhaya. Kaya ganon. Hmm. Ayusin natin na, Brother Eli, sa susunod yung masyado namang mas kapanipaniwala, okay? Oh. Okay, sige. Yun. Ayusin mo. Eli daw, oh. Yung yung propaganda nyo, yung kapanipaniwala. Hindi yung niloloko nyo yung tao. Sinasabi ko sa'yo, ano sabi ni Pangulo? Oh, eto, Mr. President, pasok. Ko, napakasimple lang ang garanti ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. Boom! Matay kayo diha. Oh, ano na? Shelo Magno. Si Presidente na yan, ha? Nga! Diba mga kababayan, nga yung mga yan. Puro lang kasi daldal, puro reklamo, puro panggugulo. Nakaabala kayo ng trapiko. Imbis na yung mga tao makapasok na maaga sa trabaho. Anong ginawa ninyo? Naglikha kayo ng traffic. Ayan, nainis lalo. So mga kababayan, ano masasabi nyo po rito? Opo, sa ating tinalakay na to, paki-comment naman. At syempre, huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe bago tayo maghiwa-hiwalay. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mali natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike